O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang Chainsaw Man. Nagsimula ang series sa ating bida na si Denji. Nakasuot siya ng eye patch at matutulis ang ngipin na ang trabaho ay naghahunting ng mga halimaw. Pinatay niya ang isang monster tomato kaya binayaran siya ng tinatawag na debt collector, kung kanino rin siya may malaking utang. May alaga din siyang monster dog na mukhang chainsaw na tinawag niyang Pakita. Nakita niya ang monster dog na sugatan sa isang ilang kaya tinawag niya itong kumain ng kanyang dugo para mabuhay. Pero kapalit ay pagsilbihan siya habang buhay. At mula noon ay naging magkasama na silang palagi. Habang nagpapahinga ay tinawag ng debt collector ang bida para daw maghunting ng halimaw. Pero sa isang madilim na lugar ay sinaksak ng kasama ng debt collector ang likod ni Denji at natuhag silang dalawa ng kanyang alagang aso. Saka pinakita ng debt collector ang tunay na itsura. Nakipag-ugnayan pala ang debt collector sa demonyo kaya siya naging zombie kasama ng kanyang mga tauhan. At hinabol ng mga zombie si Denji at nang maabutan ay pinagtataga at pinagsasaksak hanggang mamatay. Saka tinapon ang kanilang mga putol na katawan sa basurahan. Tumulo ang dugo ni Denji sa bunganga ni Pochita at naalala ng aso ang sinabi nito na kung mamamatay man siya isang araw ay pwedeng kunin ng aso ang kanyang katawan. Kaya nakipag-merge ang aso sa lalaki at muling nabuhay si Denji. Nakita ito ng boss zombie at inutusan ng mga tao na kainin na lang ang bida. Ngunit biglang naging chainsaw man si Denji at pinaghihiwa ang mga zombie. Saka nito namamanyak na inatake ang boss zombie na umiiyak. Naitapon ang bida pero patuloy pa rin siya sa pag-atake habang natatakot naman ang boss zombie na pilit siyang tinataboy. Pero wala itong nagawa nang talunin siya ni Denji at nilagari sa ulo hanggang mahiwa. Pagdating ng umaga ay dumating ang mga public safety demon hunter na sina Makima kasama ng dalawa pa. Nakita nila ang bida sa halimaw na itsura pero nang hawakan na ito ng babae ay naging siya si Denji. Saka tinawag itong maging aso niya kapalit ng ibibigay nitong pagkain. Sumakay sila ng sasakyan at sa loob ay binigay ni Makima ang kanyang jacket kaya na-in-love daw si Denji. Sa kakalaunan ay kunwari ng hina ito at sandal sa boobs. Habang kumakain ay sinabi ng babae na may kakayahan siyang maamoy ang mga bagay kaya alam nitong nasa loob ng katawan ni Denji ang aso at naghalo sila. Kaya boy aso ang bida. Dinala ni Makima ang bida sa Devil's Hunter HQ at doon ay binigyan siya ng damit at pinakilala si Aki Hayakawa kung saan siya sasama para matuto. Kaya nadismaya ang bida dahil akala niya ay kasama niya ang chicks palagi pero hindi pala. Dinala siya ni Aki sa isang eskinita at binugbog dahil ayaw daw nitong lumalapit siya sa babae. Saka sinabing huwag na itong babalik kung ayaw niyang mapatay lang ng kanilang mga kalaban na halimaw. Pero pagtalikod ng samurai ay sinipa ni Denji ang kanyang betlog ng maraming beses kaya siya nagmukhang pangit. Lumaban pa si Aki pero muli siyang sinipa sa itlog kaya nahilo ang loko. Saka binuhat din niya ang lalaki pabalik at nagpalusot na may umataking halimaw na sumisipa ng itlog. Inassign ni Makima si Denji na makabilang sa grupo ni Aki kaya sumama na ang bida sa tirahan ng samurai. Kaso dahil first time nitong makakain ng masarap na tinapay at makaligo sa bathtub ay para itong bata. Nagpunta sila sa isang bahay kung saan may halimaw na kumakain ng manok. Sinabi ni Aki na maging halimaw si Denji at patayin ito pero pinugot ni Denji ang halimaw gamit ang palakol. Kapag ginamit daw kasi nito ang kapangyarihan ay messy at para daw di na masaktan ng husto ang kalaban. Kaya nagalit si Aki at sinabing wag siyang maawa sa mga demonyo dahil walang awa ang mga ito nang patayin ang kanyang pamilya. Saka kumuha si Denji ng sexy magazine para masilip pag mag-isa na lang niya. Kaso ay may kulang pa daw siyang nararamdaman at ito ang paghawak sana sa boobs ni Makima. Pagbalik nila sa office ay may pinakilala si Makima na bagong kasama nila. Pumasok ang babaeng si Power na kamukha ni Denji na matutulis ang ngipin. Ayaw sana ito ni Denji pero nakita nito ang boobs ng babae kaya sumama din siya dito. Habang naglalakad ay may naamoy na kalaban si Power na agad niyang inatake gamit ang kanyang dugo na naging maso. Sinabi ni Makima na dapat kontrolin ni Power ang kanyang bloodlust para hindi sila bigyang pansin ng publiko. Natatakot si Power kay Makima kaya tinuro nito si Denji na siyang nag-utos sa kanya para patayin ang halimaw. Kaya nagsasagutan sila sa harap ng puwet ni Makima. Pero kalaunan ay umamin din si Power na kokontrolin nito ang kanyang bloodlust. Saka muling napatingin si Denji sa boobs ni Power. Kalaunan ay naisip ni Denji na kailangan nilang mag-ingat para walang problema. Nakita ni Power ang isang pusa at nilamas ito at sinabing mas masaya siya sa piling ng mga pusa kaysa tao. Sinabi ni Power ang pagnakaw ng isang demonyo sa kanyang pusa na si Meowie. Pero mas gusto daw ni Denji ang aso. Pero nang sinabi ni Power na papahawak sana niya ang kanyang boobs kung mahilig din si Denji sa pusa. Kaya biglang naging galit si Denji sa halimaw na kumuha sa pusa ni Power. Sa tren ay sinabi ni Denji na nasa puso niya ang namatay na alagang aso. Pero hindi naniniwala si Power kaya napatingin na lang ang lalaki sa boobs nito at naisip na hindi sila pwedeng magsama ni Power.
Sinabi ni Makima sa kanyang mga boss na malaki ang pag-asa nito sa bago nilang tao na si Denji. At pinaliwanag ni Makima ang dahilan kay Aki sa loob ng sasakyan na interesting si Denji dahil nagawa nitong mapaamo ang isang halimaw na aso. Nagpunta sina Power at Denji sa isang open field pero doon ay napagtanto ni Denji na nagsinungaling lang si Power sa kanya. Saka pinalo siya ni Power ng maso sa ulo at pinasok sa bahay na naroon. Mayroon palang isang malaking halimaw na paniki kung saan nakipagkasando si Power na bibigyan niya ng pagkain kapalit ng kalayaan ng pusa nitong si Meowie. Pinispis ng halimaw si Denji at lumabas ang dugo sa bunganga nito na ininom ng paniki. Kaya biglang tumubo ang naputol na kamay ng halimaw. Sa kabinalak nitong magpunta ng syudad para kumain ng mga virgin na babae. Ipinaalala ni Power ang kanilang kasunduan at inilabas ng paniki si Meowie. Naalala ni Power kung paano niya nahanapan ang pusa at kung paano ito ninakaw ng halimaw na paniki. Saka kinain ng paniki ang pusa kaya nasaktan si Power at sinabi kay Denji na naintindihan na nito ang pakiramdam ng mawalan ng alaga. Saka kinain din siya ng paniki at mabilis na lumipad ang paniki sa ilalim ng sinag ng araw. Ngunit nagulat ito nang biglang makita si Denji na nakakapit sa paa niya na sinabing ibalik daw niya ang boobs ni Power dahil sa kanya iyon. Naging chainsaw man ang bida at muling pinutol ang kamay ng paniki. Nahulog sila sa isang gusali at mabilis na pinaalis ni Denji ang babae doon. Sinipa niya ang paniki na tumilapon sa kalsada at doon ay naglaban ang dalawang halimaw. Sa kanilang paglalaban ay nagagawa ni Denji na mailigtas ang mga taong naroon. Binato siya ng paniki ng sasakyan na may pasahero pero sinalo niya ito at iniligtas ang driver saka ibinato pabalik sa paniki ang sasakyan, kung saan sumabog ito sa mukha nito, pero gumamit ito ng shockwave at naitapon ang bida. Saka kakainin sana nito ang kawawang driver pero biglang lumabas ulit si Chainsaw Man na ikinatakot ng paniki. Binato niya ito pero hinati ng bida ang bato. Nagpakawalan ng suntok ang paniki pero nilagari ito ng nagagalit na bida. At kalaunan pa ay nilagari ng bida ang halimaw at lumabas ang mga isaw at ginagawang sisig ng paniki. Naipakita naman si Power na lahat ng mga nakakasalubong ay pinapatay nito at iniinom ang dugo. Ibon, baka at kahit pa oso. Pero hindi nito kinain ang pusa ngunit dahil kinuha ito ng paniki ay naghahunting na siya ng tao pampalit sa pusa. Kalaunan pa ay nagising si Power na hawak sila ni Denji. Nagtanong ito kung bakit pa sila niligtas ni Meowie kahit na nagtraidor siya. Pero tinuro ni Denji ang kanyang boobs. Pumayag si Power na mahawakan niya ito kaya nagsaya ang lalaki pero biglang naputol ang kanyang kamay dahil kinuha ito ng isa pang halimaw at kinain. Chicks daw pala ni Paniki ang dumating na uod na halimaw at sinabi nito kay Denji na dahil cute siya ay pwede na siyang umalis. Pero papatayin daw nito sina Power at Meowie. Sinubukang mag-transform ni Denji pero wala na siyang gasolina kaya hindi lumabas ang kanyang buong chainsaw. Pero lumaban pa rin siya at sinuntok ang halimaw dahil ayaw daw niyang mamatay nang hindi pa nakakahawak ng boobs. Parang yung nanonood ngayon hihihi. Dahil motivated sa pangarap na makahawak ng malambot ay parang manyak na kinuha ni Denji ang isaw ng namatay na Paniki at tinali sa paa ng Leech Devil. Pero binugbog pa rin siya ng Leech Devil at parehong masayang naglaban ang dalawang manyak. Nagtago si Denji sa mga isaw at umatake sa likod ng Leech Devil at sinabunutan ang kalaban pero tinusok lang siya ng dila ng Leech Devil. Pero dumating si Aki at sa isang iglap lang ay kinagat ng alaga nitong Fox Demon ang Leech Devil at kinain. Saka mabilis nilang na-secure ang lugar kasama ng iba pang Devil Hunters. Sa ospital ay sinabi ni Aki kay Denji na naibalik ang kamay niya dahil sa dugo ng halimaw sa kanya. Tapos sinabi ni Aki na napilitan lang siyang makipagkasando sa demonyo para lang sa kapangyarihan nito na magamit niya sa paghunting ng kalaban. Pero kapalit ay kinakain ng Fox ang kanyang katawan. Sinabi pa ni Aki na alam niyang trinidor ni Power si Denji pero nagtataka siya kung bakit pa nakisimpat siya ang bida dito. Sinabihan niya si Denji na para sa kaligtasan nito ay sundin niya ang lahat ng utos ni Aki at sumang-ayon naman ang bida. Saka nag-report si Aki kay Makima tungkol sa dalawang halimaw na napatay nila. Dito ay napansin daw ni Makima na may nagbago sa ekspresyon ni Aki at marahil dulot daw ito ni Denji. Habang tahimik na nagluluto ang dalawang lalaki sa kanilang apartment ay biglang may kumatok at sumiren ng pinto. Akala nila kung halimaw pero si Power lang pala dala ang pusa at gamit nito. Sinabi ni Makima kay Aki na siya ang bahala muna kina Power at Denji dahil siya ang pinagkakatiwalaan nito. Kaso ay magulo si Power dahil tinatapon nito ang gulay. Hindi rin niya pina-flush ang kanyang tae at hindi rin siya naliligo kaya pinilit siya ng naiinis na mga lalaki. Naiinis si Denji dahil siya pa ang naglilinis ng banyo kaya nagalit siya kay Power. Pero sinabi ni Power na dahil may kasunduan sila ay pwede na niyang lamasin ang kanyang siopaw ng 3 beses. Kaya nanginig sa excitement ang bida. Malaya nga nitong hinawakan ang buba na nasisiyahan hanggang nahulog ang pad nito. Pampalaki lang pala ito pero hinawakan pa rin ni Denji ang malambot pero mukhang dismayado ito.
Dahil sa nangyari ay natutulala si Denji habang patuloy sa lahat ng ginagawa. Sa opisina ni Makima ay nasabi ng lalaki na akala niya kung malulutas na lahat ng problema niya kapag nakahawak ng boobs, pero hindi pala. Kaya tinuruan siya ng babae na huwag lang sa boobs siya mag-focus kundi maging sa kamay at daliri, sa tenga, sa bibig. Saka kinagat ng babae ang daliri ni Denji, at pinahawak ang boobs nito at sinabing kung nalilito siya ay huwag niyang kalimutan ang babae. Naalimpungatan si Denji dahil totoong boobs ang nahawakan niya at hindi peke. Saka lumapit si Makima at sinabing may nais ipagawa sa bida. Nais daw nitong ipa-hunting ang Gun Devil na malakas at walang may gusto na hanapin ito dahil delikado. Pero tiwala daw ang babae sa bida na magagawa niya ito. Saka sinabing kapag nagawa niya ang misyon ay ibibigay ni Makima ang lahat ng pantasya nito. Una daw nagpakita ang Gun Devil sa Amerika kung saan nagkaroon pag-atake ng terorista. Kalaunan ay pinakita ang magkapatid na sina Taiyo at ang kuya nito. Nais maglaro ng kuya sa tatay ng baseball catch pero si Taiyo ang kinalaro nito. Pumasok si Taiyo sa loob para magsuot ng gloves pero biglang nawasak ang bahay at na-shock ang bata. Kalaunan ay naipakita na ang batang ito ay walang iba kundi si Aki na lumaki bilang Devil Hunter. Sinabi ni Makima na nagkalat ang katawan ng Gun Devil at para itong magnet na nagkakadikit-dikit. At kapag nakain ito ng mga halimaw ay mas lumalakas sila. Tulad ng isang isda na napatay ni Aki na lumakas dahil kumain ng piraso ng Gun Devil. Nalaman nilang pwedeng nasa isang hotel ang Gun Devil dahil lahat ng mga civilian Devil Hunters ay namatay doon. Sa pagpunta nila doon ay nag-aalala ang mga Devil Hunters dahil baka hindi daw mapagkakatiwalaan sina Power at Denji na tulungan sila. Pero sinabi ni Aki na wala silang magagawa kundi gamitin ang lahat nilang pwedeng magamit. Nagreklamo si Power dahil para daw silang gamit sa pagtrato ni Aki. Pero sinabi nitong wala daw kasi silang human rights dahil di sila tao. Humingi si Denji ng premyo dahil sa pagpatay nito sa paniki kaya sinabi ni Hameno na kung sino man ang makakapatay sa Gun Devil ay malaya siyang magpakasarap sa kanyang katawan. Pero mas gusto daw ni Denji ang katawan ni Makima. Kaso ay sinabi ni Hameno na kung mananalo si Denji ay may kasamang dila ang halik niya. Kaya namamanyak na mabilis na pumasok si Denji na agad namang pinigilan ng isang extra. Pinakita na si Hameno ang pinakaw ng partner ni Aki samantalang namatay lahat ng dating partner ni Hameno dahil wala daw silang silbi. Saka inutusan nito si Aki na huwag daw mamamatay. Kalaunan ay nakasalubong sila ng ulo na naglalakad at agad na inatake ang rookie na babae. Pero sinalo ito ni Hameno gamit ang invisible na kapangyarihan saka agad na hinati ni Power ang ulo. Sinabi ni Hameno na nakipagkasundo daw siya sa isang multo kapalit ng kanyang mata para sa invisible hands. Sinubukan ni Power na palabasin ang kapangyarihan ni Hameno sa pagtutok sa mahinang babae, kaya sinakal ni Hameno si Power na hindi makagalaw na pinagtawanan ni Denji. Kalaunan pa ay napansin nilang nasa iisang palapag lang sila at paulit-uli-ulit na umiikot. Sinubukan din nilang lumabas sa bintana at sa kisame pero lahat ng ito ay pabalik din lang sa parehong 8th floor. Dahil dito ay naisip ni Kabeni na mamamatay sila doon dahil sa gutom. Saka ito naiyak na pinagtawanan ni Power dahil daw sa mukha nito. Napansin ni Aki na maging ang oras doon ay tumigil din sa alas 8 kaya sinabi Denji na matulog na lang sila dahil hindi naman umaabante ang oras at natulog nga ito. Kalaunan ay ginising siya ni Hameno at sinabing napagod daw silang lahat sa paghahanap ng labasan. Hinahanap pa rin ni Aki ang halimaw samantalang nag-freak out daw si Arai at nag-lock sa isang kwarto. Ang babae naman ay binalak uminom ng tubig ng Cub-Eta kaya pinatulog ito ni Hameno. Samantalang si Power ay walang tigil sa pagsasalita ng walang silbing bagay. Napansin ni Denji na parehong brand ng sigarilyo ang ginagamit ni Hameno kaya nagkwento ang babae. Sinabi nitong siya ang nag-impluwensya kay Aki na magyosi. Saka pinakita ang kanilang nakaraan na dahil namamitay ang mga naging partner ni Hameno ay kinaiinisan siya ng mga kapamilya ng namatay. Dumating si Aki at kinuha ang sigarilyo at nag-uusap pa sila nang biglang magpakita ang halimaw na mas lumaki. Kumakain ito ng tao kaya mukha itong pinagdikit-dikit na mga bangkay. Nag-offer ito ng kontrata sa kanila na kung sino ang makakapagbigay sa kanya kay Denji ay palalayain niyang makaalis ng hotel. Lumabas ang mahinang babae at binalak na saksakin si Denji pero sinipa lang ni Aki ang kutsilyo at pinatulog ito ni Hameno. Sinubukang tawagin ni Aki Fox Spirit nito pero hindi makarating dahil wala sila sa Tokyo. Inatake ni Hameno ang halimaw gamit ang ghost nito pero walang gaanong epekto sa halimaw at napa-atres pa si Hameno. Sinabi ni Hameno na ang kontrata sa pagitan ng tao at halimaw ay absolute at ang hindi tutupad ay mamamatay. Kaya sinabi ni Arai na patayin nila si Denji at ibigay sa halimaw para makaalis saka na lang sila babawi. Pero ayaw ni Aki dahil demonyo lang daw ang pinapatay nila, na sinang-ayunan naman ni Hameno. Sinabi naman ni Power na patayin nila si Denji para posible nitong makuha ang premyo sa pagpatay sa halimaw.
Pero sinabi ni Aki na null and void daw ang kontrata kapag kaibigan ang papatay kay Denji. Sinabi ni Aki na gagamitin niya ang espada kapag dumating sa punto na wala na silang magagawa. Kaso ay sinabi ni Hameno na ipapakain na lang nila si Denji sa halimaw. Kinain ni Power ang lahat ng pagkain dun sa katinuro nitong si Denji ang may kagagawan kahit nabistado na siya. Sinabi ng babae na dahil kaibigan ni Denji si Power ay papatayin din niya ito. Pero pinigilan siya ni Arai. Bigla silang hinabol ng halimaw na nagpakilalang Eternity Devil kaya tumakbo ang mga bida. Pero nag-iba ng estado ang tinatakbuhan nilang gusali. Sinabi ni Nakabeni, Arai at Power na ipakain na lang nila si Denji sa halimaw pero tumanggi si Aki. Saka gagamitin sana nito ang espada pero ginamit ni Hameno ang kapangyarihan para igapo si Aki. Sasaksakin na sana ni Kabeni si Denji pero pumagit na si Aki kaya siya ang nasaksak ng kutsilyo. Sinabi ni Aki na nais niyang patayin ang Gun Devil pero hindi niya magagawa ng mag-isa at kailangan niya ng makakasama. Kaya ayaw niyang mamatay si Denji dahil may guts daw ito para kalabanin ang Gun Devil. Sinabi ni Denji kay Power na patigilin nito ang pagtulo ng dugo ni Aki dahil siya naman ang may kapangyarihang kontrolin ang dugo. Pero sinabi ni Power na dugo lang niya ang kaya niyang kontrolin pero sinubukan pa rin niyang tulungan si Aki. Napagtanto ni Denji na takot ang halimaw sa kanya dahil hindi siya nito binalak patayin kundi ay ang mga tao ang kanyang inutusan. Kaya naisip nitong magpakain sa halimaw at lagariin ito hanggang mamatay sa sakit. Nagpasalamat siya kay Aki at sinabi na kapag nakalabas ang iba doon ay wala na siyang utang kay Aki. Tumalon si Denji sa bunganga ng halimaw at naging Chainsaw Man. Inatake nito ang halimaw gamit ang lagare at matalim na ngipin at nagulat ang mga taong nakakita ng pagiging halimaw niya. Pero sinabi ni Power na kung nauubos ang dugo niya ay nawawala ang kanyang lagare. Sinabi rin ng halimaw na mas mahina na siya ngayon kaysa dati na ibig sabihin ay kilala niya ang dating Chainsaw. Inatake ng halimaw si Chainsaw Man pero kumakain din si Chainsaw ng laman at dugo ng halimaw para lumakas at may pagpatuloy ang pag-atake. Naalala tuloy ni Hameno ang sinabi ng kanyang senior na nababasa ng demonyo ang ugali ng karamihan sa mga devil hunters na honest at dedicated sa trabaho kaya hindi ito natatakot. At sa halip ay ang mga takot na nagmumula sa mga devil hunters ang nagbibigay lakas sa halimaw. Pero kapag siraulo at unpredictable daw ang kaharap ng Gun Devil ay mas natatakot ito dahil hindi niya mabasa ang iniisip ng kalaban. Ito daw ang dahilan kaya marami sa kanilang mga kasama ang namatay na. Ito din daw ang ugali ni Aki na pwedeng maging dahilan para madali siyang mapatay ng Gun Devil. Pero iba daw si Denji dahil unpredictable ito at may pagkasayad sa ulo. Natama ng ulo ni Denji at nahilo kaya inakala ng Eternity Devil na panalo na siya. Pero gamit ang Ghost Hand ay muling pinaandar ni Hameno si Chainsaw Man kaya pinagpatuloy nitong pinagmamanyak ang Eternity Devil. Kapag iniinom nito ang dugo ng kalaban ay lumalakas lang siya kaya para siyang chainsaw na punong-puno ng gasolina. 3 araw na nilagari ni Chainsaw Man ang kalaban kaya nagawa pa ng ibang bida na makatulog. Pagkaabot sa puso ng halimaw ay tinapos ni Chainsaw Man ang kalaban sa isang iglap lang. At nagawa nilang makatakas sa hotel na iyon. Nalaman nilang may piraso ng Gun Devil ang pinatay nilang halimaw kaya pala malakas. Kalaunan pa ay muling nagpatuloy sa pag-monster hunting sina Aki at Hameno at napag-alamang nag-back out sina Kabeni at Arai dahil sa takot kina Denji at Power. Binalak nilang mag-inuman daw ang grupo pero dapat ay sa linggo ring iyon para maimbitahan din nila si Makima. Napapatanong si Hameno dahil interesado daw si Makima kay Denji at posibleng may alam ito sa sekreto ni Denji. Lumabas nga sila at kumain at uminom, at doon ay sinasarili ni Power ang nais nitong pagkain. Kalaunan ay nagtanong si Denji kung nasaan na ang kiss nito na may dila dahil napatay naman niya ang Eternity Devil. Kaya sinabi ni Hameno na magpapakalasing lang ito saglit. Nagpakilala siya at nagulat sila nang sabihin niyang 16 years old lang siya. Pero parang mas interesado si Hameno sa virgin. Nagpakilala din sina Arai at Kabeni. At nang hanapin nila ang iba pang mga baguhan ay sinabi ng isang lalaki na namatay silang lahat kahapon na kinatakot ni Nakabeni. Nagpapantasya si Denji sa halik ni Hameno nang biglang magpakita si Makima na nagtatanong kung sino ang hahalikan ng bida. Kaya pinalitan ni Denji ang usapan tungkol sa Gun Devil. Nagtanong si Aki kay Makima kung alam nito kung bakit interesado ang Gun Devil kay Denji pero sinabi nitong talunin muna siya sa pag-inom ng alak at sasabihin niya. Uminom sila ng madami at kalaunan pa ay biglang hinalikan ni Hameno si Denji nang may kasamang dila kaya sarap na sarap ang lalaki. Pero kalaunan pa, pati suka ni Hameno ay natikman din niya. Kaya pinagtawanan siya ni Power dahil nalunok niya ito. Agad siyang nagpunta ng banyo at doon sumuka. Paglabas nila ay hinanap ni Makima si Denji pero naiuwi na pala ito ni Hameno at ginawang hindi virgin ang 16 years old sa kanyang kwarto. Pinakita ang totoong nangyari na hindi pala nagmomol sina Hameno at Denji at sinuka pa ng babae ang nainom at nakain sa bunganga ng bida. Yaks!
Tinawag ni Himeno ang bida kung gusto niyang maka-first time dahil ino-offer nito ang kanyang lips the second. Saka nangaakit ito, pero nagbago ang isip ng lalaki nang makita ang lollipop na binigay ni Makima. At naalala niya ang babae kaya natulog na lang sila. Kinabukasan ay kumain silang dalawa at sinabi ni Himeno na na-blackout daw siya kahapon. Nagtanong ito sa lalaki kung ano ang nangyari at sinabi ng lalaki na gusto niyang ang first ay si Makima. Kaya sinabi ni Himeno na magkaibigan na sila. Gusto ni Himeno si Aki at crush din ni Denji si Makima kaya dapat daw silang magtulungan na makuha ang kanilang mga crush. Kalaunan ay pinakita na sina Makima at isa pa nitong kasama na nag-uusap sa tren nang bigla silang pagbabarilin ng ilang mga tao. Maging ang ibang mga agent ng Devil Hunters ay pinagbabaril din ng mga hindi kilalang tao na mukhang inosente. Kalaunan pa ay pinakita naman ang grupo ng mga bida na nagsasapsap ng mami nang biglang magkwento ang lalaki saka pinakita ang larawan ni Denji kasama ang matandang yakuza. Naglabas ng baril ang lalaki at binaril si Denji sa ulo at ang iba pa, pero sinuntok ito ni Power saka kinain ng fox ni Aki. Pero biglang lumabas ang lalaki sa fox na halimaw na samurai. Halos katulad ito ni Denji pero espada ang nasa kamay at ulo nito. Ginamit ni Aki ang kanyang mahiwagang espada kung saan binibilangan siya sa paggamit nito ng halimaw na kasama niya. Pinatay ng halimaw ni Aki ang kakaibang nilalang na gawa sa espada. Akala nila ay ayos na ngunit hindi pa pala dahil lumabas ang isang blondie na bata at ibinangon ang kasamang namatay. Inutusan ng bata na patayin niya ang mga bida. Kaya gamit ng swordman ang espada ay na-slice si Aki at bumagsak. Takot naman si Power dahil hindi daw nito makita ang kalaban. Maging ang ghost ni Himeno ay natatakot din sa batang babae. Kaya sinabi ni Himeno na ibibigay niya ang lahat ng katawan kaya pinakita ng kanyang hand ghost ang totoong itsura na ang pangit. Inatake nito ang swordman na lumalaban naman pero sa huli ay natatalo. Samantala kada gamit ni Himeno ng kapangyarihan ay nawawala ang mga katawan niya na kitang-kita ni Aki. Biglang nagpalabas ng ahas ang batang babae at pinatay nito ang ghost ni Himeno na naputol ang ulo. Saka nakita ni Aki na naubos na ng tuluyan si Himeno. Tuluyang naglaho si Himeno at akala ng dalawang kalaban kung panalo na sila. Pero biglang gumalaw ang kamay ng multo at inactivate ang chainsaw ni Denji. Kaya sinabi ni Samurai Sword na papatayin na niya ito. Pero sinabi ni Akane na huwag niyang sisirain ang puso. Manyak na inatake ni Denji ang mga kalaban dahil tingin daw niya ay bad guys ang mga ito. Kaya naglaban ang dalawang halimaw na naglabas ng polusyon. May dalawang dumating na extra at balak barilin ang bida pero sinipa niya ang mga ito. Kaso ay nabigyan ng pagkakataon si Samurai na sugatan siya. Saka siya binaril ng extra kaya hino-stage niya ito. Ngunit ginamit ni Samurai ang samurai attack nito at hinati ang bida at ang extra. Kaya parang chainsaw na binuhat ni Samurai si chainsaw. Saka naalis ang kanyang pagiging halimaw at naging tao si Katanaman. Samantala ay pinakita naman ang iba pang mga agents na namatay lahat. Akala ng mga kalaban kung patay din si Makima pero bigla itong bumangon. Naghihintay naman si Michiko Tendo at Yutaro Kurose nang sabihin ng isang agent na patay na si Makima. Pero nagulat sila nang lumabas ito sa tren at inutusan silang ayusin ang kalat. Saka pinakita ang namasaker na mga kalaban. Sinabi ni Makima na maghanap ang dalawa ng tahimik na templo at mga taong bilanggo na gagamitin sa ritual. Pinakain nila ang mga ito ng last meal nila saka dinala sa temple na kinaroroonan ni Makima. Samantala ay inaayos naman ni Akane at ng mga kasama nito ang nahating bangkay ni Denji. Pero hindi maganda ang pakiramdam ng isa at biglang sumabog ito. Tinawagan ni Akane ang isa pang team pero maging ito ay naging regla. Pinagpila ni Makima ang mga bilanggo at pinasabi ang pangalan ng kasama ni Nakatanaman. Saka kinulam niya ito at ginawang regla. Ganun ang ginawa niya sa iba pa na bigla na lang sumasabog kahit saan pa sila magpunta. Gamit ang pambabarang ay tinapos lahat ni Makima ang kagrupo ni Akane. Alam ni Akane na si Makima lang ang may kagagawa ng nangyari at aalis na sana sila nang makita nila si Kabeni sa malapit. Galit ito dahil sa pagpatay ng matanda sa kasamang si Hirakaza na nagligtas sa kanya. Pinalabas ni Akane ang kanyang malaking bulate at umatake pero mabilis na inilagan at tinakbo ni Kabeni saka pinutol ang kamay at binaril si Katanaman na hindi rin nakalaban. Kaya napilitan si Akane na tumakas dala ang sugatang Katanaman samantalang kinuha ni Kabeni ang kalahating katawan ni Denji. Saka pinakita na pinatay din nito ang matanda na pumatay sa partner. Kalaunan pa ay pinakita si Makima na kinatagpo si Madoka. Nakaligtas ito pero namatay daw lahat ng mga taong kasama. Saka sinabi nitong si Makima ang magiging leader ng Special Division na bagong buo dahil sa pagkamatay ng mga miyembro ng ibang department. Saka nagpaalam na ito na aalis sa trabaho kaya iniwan na ito ng tatlo. Sa hospital ay nag-aaway ang mga bugok na bida dahil sa Apple nang magtanong si Aki kung may buhay pa sa mga kasamang iba. Sumagot si Denji pero agad din silang lumabas ni Power.
Pagkaalis ay nagtanong si Aki sa demonyo kung ilang taon pa siya mabubuhay at sinabi nitong 2 taon pa. Saka nalungkot ito nang maalala si Himeno, saka siya naiyak. Hindi ito lihim kay Denji pero alam nito ang pakiramdam dahil naramdaman niya ang lungkot nang mamatay noon ang aso. Pinuntahan ng 2 tao ni Makima si Aki para daw maging coach nito. Samantala ay dinala naman ni Makima ang 2 bugok kay Captain Kishibe. Ito daw ang magiging master ng 2 halimaw. Pagkaalis ni Makima ay agad na nagsimula sa paglalaban ang 2. Si Captain Kishibe daw ang pinakamagaling na devil hunter sa organization at agad nitong sinakal ang 2 na nadurog ang leeg kaya hindi makagalaw. Pero agad silang gumaling pagkainom ng dugo. Sinubukan ng 2 halimaw na umatake pero pareho lang silang paulit-ulit na pinagpapatay ni Captain Kishibe. Samantala ay hindi na matawag ni Aki ang Fox Devil dahil daw sa kung ano-ano ang pinakain niya dito. Kaya kailangan daw niyang muling makipagsundo sa ibang halimaw at kailangan din niyang mag-ingat sa iba pang miyembro ng Special Division dahil lahat sila ay delikado. Pinakita na hanggang pagsapit ng gabi ay paulit-ulit na pinatay ni Kishibe ang 2 bugok. Saka naglakad silang pauwi dahil iniwan sila ng lalaki. Pero sa daan ay nagplano ang 2 kung paano nila lalabanan si Kishibe. Kaya kinabukasan sa apartment nila, pagdating ni Kishibe ay naihanda na nila ang ambush plan. Inatake ni Power ang lalaki gamit ang dugong sibat pero nakailag ito. Maging ang maraming nakabating dugo ay ginamit din niya pero nasayang lang ito. Sinubukan din ni Denji na umatake sa likod pero sinipa lang siya ni Captain Kishibe. Saka alam din nitong dahil sa dami ng dugo na nawala kay Power ay nanghina ito. Sinabi ni Kishibe na aalis na pero joke lang pala at muling pinatay si Denji. Samantala ay nagpunta sina Aki at ng 2 sa isang madilim na kulungan kung saan katatagpuin ni Aki ang isang halimaw. Sa loob ng kulungan ay lumabas ang isang baliw na halimaw at nakipag-usap si Aki. Ipinasok ni Aki ang ulo sa tiyan ng halimaw So good. at nakita nito ang hinaharap ng lalaki kaya nagsaya ang loko. Sinabi nitong titira siya sa kanang mata ni Aki. Sasabihin pa sana nito kung paano mamamatay si Aki pero sinabi ng lalaki na hindi siya interesado. Patuloy pa sa pagsasanay sina Captain Kishibe at ng 2 pangit pero palagi lang silang natatalo. Nag-usap sina Makima at Kishibe at sinabi ng lalaki na nagsasawa na daw siya sa 2. Pero ang totoo ay napapalapit na siya sa mga ito at ayaw niyang malungkot kung mamatay man sila sa laban. Saka pinagtapat nito si Makima kung ano talaga ang pakay nito kung bakit hinayaan niya ang pagkamatay ng maraming agents at pagkabuo ng Special Division. Samantala ay natatakot naman sina Akane at Kataneman kasama ng mga tao nilang Yakuza. Tapos pinakita na may secret weapon pala silang nakatago sa gusali. Ito yung kinatakutan ng mga High School of the Dead. Nagtatanong naman ang 2 coach kay Aki kung bakit nais nitong patayin ang Gun Devil na napaka-imposibleng bagay. Pero sinabi ni Aki na kahit mamatay siya sa misyon ay gagawin pa rin niya ang makakaya. Pagdating nila sa target location ay sinabi ni Yutaro na mag-ingat si Aki dahil baliw silang nasa Special Division. Kinakausap ni Makima ang isang boss ng isang Yakuza at nagtatanong ng impormasyon na sinagot naman ito. Pero nang magtanong pa si Makima ng dagdag impormasyon ng ibang grupo ay tumanggi ang lalaki dahil pwedeng maging dahilan daw ito ng laban sa pagitan nila ng ibang grupo. Saka sinabi nitong kailangan ang ibang grupo para di sila mapasok ng sindikato sa ibang bansa. At ayaw nitong sabihin ang nais ni Makima. Kaya nilabas ni Makima ang maraming mata na kinuha nito sa mga kapamilya ng mga Yakuza. Maliligtas lang daw ang mga ito kung sasabihin nila ang nais malaman ng babae. Balak siyang saktan ng isa pero nagdugo ang ilong nito at natamba. Nagpunta ang Special Division sa kinaroroonan ni Kataneman at Akane. Sinabi ni Kishibe sa mga pulis na magbantay lang sila sa labas at bantayan ang exit at entrance. At sinabi nitong delikado ang miyembro ng Special Division kumpara sa kaharap nilang terorista ngayon. Saka isa-isa niyang pinakilala si Nabim na isang taong pating na masayang kinakain ang mga zombie na walang kalaban-laban. Pinakilala din ang isang tinawag na Finn. Mukha lang itong mahina pero brutal ito at pinagpapatay ang mga zombie. Pinakilala din ang isang halimaw na Spider Devil na pangit ang itsura at inatake ang mga zombie gamit ang matulis na paa. Pinakita din ang tinawag na Angel Devil na kapag malapitan lang daw ay nakakamatay. Humingi ito ng panyo kay Aki na kalmadong binigay ng lalaki. Pero nang babarilin sana siya ay niligtas siya ni Angel Devil. Sinabi ni Aki kina Power at Denji na hanapin nila sina Akane at Samurai Sword dahil sila ang kanilang pakay. May nakalaban pang mga tao si Aki pero pinatay ito ni Makima, na nakangiti pang umalis ng bahay ng sindikato. Di nagtagal ay mabilis na nahanap ni Aki ang kinaroroonan ni Akane. Pero nagulat siya dahil kontrol nito ang ghost ni Himeno. Agad siyang inatake ng ghost gamit ang maraming kamay pero ginamit ni Aki ang kapangyarihan ng halimaw sa mata nito na nakikita panandalian ang hinaharap. Kaya nakalaban naman siya gamit ang espada.
Pero sa huli ay mas malakas pa rin ang ghost kaya nahuli si Aki at Nazakal at napatirik sa sarap. Naalala niya si Hameno na may binigay na yosi, pero muling binawi ng malamang underage pa daw siya. Saka sinabing muli itong ibibigay kapag nasa tamang edad na ang lalaki. Pagbalik niya sa kasalukuyan ay nakita nitong may binibigay ang ghost sa kanya. Kinuha naman niya ito at nakita ang yosi na tinabi ni Hameno. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat na Easy Revenge. Kaya agad niyang kinuha ang espada at tinanggalan ng ulo ang ghost na hindi lumaban. Saka agad ding nahuli si Akane dahil tinutukan siya ni Kabeni sa leeg. Sa elevator ay nakakita ng zombie ang dalawang pangit. Sinabi ni Denji na huwag mag-ingay ang babae pero agad nitong inatake ang mga zombie kaya iniwan na lang siya ni Denji. Pag-akyat ni Denji sa elevator ay nakita nito si Kataneman kasama ng dalawang extra. Sinabi nitong sumuko na daw si Denji at hayaan si Samurai Sword na ipaghiganti nito ang lolo na pinatay ni Denji. Lolo kasi nito yung naging zombie na boss noon ni Denji na kanyang pinatay. Dahil ayaw sumuko ng bida ay naglaban silang dalawa bilang halimaw. Sa kanilang paglalaban ay nasisira ang nasa kanilang paligid. Pagkaraan pa ay naitapon si Chainsaw Man sa ibabaw ng tren. Agad ding sumunod si Samurai Sword at muli silang naglaban sa ibabaw ng tren. Tumalon si Samurai at inatake ang bida kaya sila pumasok sa loob. Natakot ang mga tao kaya agad na pinatigil ng konduktor ang tren para makaalis ang mga ito. May naipit na babae sa tabi ng bida kaya nagawang matanggal ni Samurai Sword ang kanyang kaliwang kamay. Saka din ito sinunod ang isa pang kamay ng bida. Pero sinabi ni Denji na may lagare pa siya sa ulo at muli silang nagkasalubong. Nasira ang nguso ni Denji pero sinabi nitong tanga si Samurai na biglang nahati ang katawan. Dahil dito ay nahuli ni Denji si Kataneman at tinali na shorts lang ang suot. Sinabi ni Kataneman na wala silang magagawa kahit pa nahuli ang kalaban. Pero naisip ni Denji na gagawa daw siya ng tournament. Saka dumating si Aki at inanyayahan ito ni Denji para sa naiisip na kompetisyon. Sinabi nitong kung sino ang makakasipa sa itlog ni Kataneman na mas malakas ang sigaw nito ay siya ang panalo. At kukunin daw nito ang itlog ng bihag bilang premyo. Noong una ay ayaw ni Aki. Pero nang maalala nito si Hameno ay pumayag na rin ito. Kaya habang hinuhuli ng iba ang mga yakuza ay sinisipa naman ng dalawang bida ang itlog ng kawawang basag itlogman. Wala na hindi na siya dadami. Kita ang sakit sa mukha. Nag-report si Makima na nang makakuha daw sila ng mas dagdag na bala mula sa Gun Devil ay nagsimulang gumalaw ang parte nitong pabalik sa katawan. At ito ay kanilang sinusundan. Masaya namang kumain ang tatlong magkakasama at pagsapit ng gabi ay nagyosi si Aki sa labas. Samantalang nanaginip si Denji. Sinabi ni Pakita sa kanyang panaginip na kahit anong mangyari ay huwag niyang bubuksan ang pintong naroon. Saka nagsalita ang isang di pinakitang karakter na kilala si Denji. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ito mga lods ay paki-like naman at share at follow nyo lang kami para sa more anime recaps Tagalog to come.